salamat sa Diyos sa kapalaran ng ating nasumpungan na maging bahagi ng isang kapatirang tinuturuang magmalasakit sa isa't isa. Patuloy ang pagpapasagana sa atin ng Diyos ng mga kaalaman at karunungan upang ating mapagtulungang sundin sa ikapagiging dapat natin. Dumugtong po si kapatid na Daniel sa ating pag-aralan noong mga nakaraan sa sinabi ni San Pablo sa Galacia 6:8. Sapagkat ang nag-ahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang nag-ahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Matatandaan na pag-aralan natin na kung ano ang inihahasik ng tao ay siyang aanihin niya. Kaya tayo po ay nakarating sa pag-uusap tungkol sa kapakumbabaan. Sapagkat datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. At dahil ang Panginoong Jesucristo po ay maamo at mapagpakumbabang puso, kung nag-aral tayo sa Kanya ay ating matututunan na maging maamo at mapagpakumbabang puso. Bahagi po ito ng dapat nating matutunan sa Panginoong Jesucristo sapagkat bahagi po iyan ng bunga ng Espiritu. At wag po nating iali sa ating mga isip na may kontraryo lahat na ito. Palaging may dalawa, ang sa Diyos at ang sa dyablo. Mayroon mabuti at mayroon pong masama. At kaugnay ng mga tinalakay sa atin ni kapatid na Daniel noong mga nakaraan sa Galacia 5:22 hanggang 23, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Sa huling pahayag ni San Pablo sa talatang 23, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ito ay sinabi ni Pablo. Nagtanong po si Kuya sa inyong mga lingkod na KNP at kay kapatid na Luz. In all honesty, doon sa punto ngayon, ang sinabi niya na sa dulo pagkatapos na sabihin, Brother Rodel, Brother Joseph, yung bunga ng Espiritu, iniline up na. Tapos ang sabi, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Tinatanong ko kanina sila Brad Mel, paano yun na sinasabing laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan? Kapatid na Rodel, ano ba ang na-retain sa inyo doon? Kapareho din kaya nung kinakapatid na Mel? Honestly, Kuya, wala po akong maalaala yan sa huling part po na yan. Pero napapansin ko nga po yan ng ilang beses ng ating binabasa. Ano kaya naman ang laman ng sinasabing ito ni Pablo? Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Meron akong mga iniisip pero nire-recall ko, parang hindi ko na matandaan kung may narinig na po ba ako dyan tungkol sa punto na yan, Kuya. Pero salamat sa Diyos, pupuntahan pala natin na dahil tinitingnan ko, ano kaya ako ito? Yun po, Kuya, wala po akong maalala eh. Brad Joseph, ikaw, Kuya, same answer lang po eh. To be honest, sabi nyo nga po yan, in all honesty. Kasi re-recall ko rin po siyempre. At yan nga po, actually, dyan pa lang po sa recap na ginawa natin, o sa review, dinaanan ko na po yan doon sa voiceover eh. Niisip ko nga eh. Sumagi na po sa isip ko yan eh. Ano nga ba sinasabi dito? May nare-recall na ba ako sinasabi ni Brad Eli dito dati? Ba't laban? May parang pick up lang po ako na palagay ko, yun po'y akin lang naman Kuya. Pero as far as I want to recall, parang hindi ko natatanda ang meron akong na-retain na itinuro tungkol dito sa parte na ito. Nang sinabi po ni San Pablo, Kuya, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Kaya yun nga po, mabuti awa ng Diyos. Ito mo po, sinimulan mo na po, Kuya. Mahalaga po na maunawaan natin ang puntong ito sapagkat ang sabi nga po ni kapatid na Daniel, huwag po nating kalimutan, ang pinag-uusapan natin ay bagay din na ibibihis natin.
gaya ng nasusulat. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Utos pong mangagbihis tayo ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. At kaugnay din ito ng pinag-aralan natin na sinabi ni San Pedro, na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maningal na damit, kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. May malaking halaga po sa paningin ng Diyos ang ibibihis natin ito. At itong bagay na pinag-uusapan natin ay may kinalaman po sa espiritu na ibibihis natin. Sapagkat ang pagiging maamo ay espiritong taglay-taglay yan. Kaya mahalaga po na maintindihan natin na ito'y mga bagay na ibinibihis ng mga lingkod ng Diyos. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. At kung nakabihis na sa atin ang mga ito, at sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakangalan. Sa ibabaw ng lahat ng nakabihis sa atin ay ibibihis natin ang pag-ibig. Kapag nakabihis po sa atin, ay makikita ito sa atin, sapagkat ang bihis po natin ay ang ating representasyon. Kung nakabihis po tayong ibinabibihis sa atin, gaya ng mga hinirang ng Diyos, iyon ang makikita sa atin. At dahil nakikita ito sa atin, ang ibig sabihin po, isinasakabuhayan natin. Dahil para po masabi natin na yun nga ay nagagawa na natin, ito nga ay nasa atin na. Ang dapat ay makita po ito sa atin sa pamamagitan ng ating kabuhayan. Kaya po, kapag halimbawa ang nakita sa iyo ay itong mga bunga ng Espiritu, kaya nakikita sa iyo ang lahat ng ito ay dahil nakabihis sa iyo. Nakabihis ka ng pag-ibig, nakabihis ka ng katuwaan sa Espiritu, kaya hindi ka bitter. Katuwaan po ito sa Espiritu, sapagkat pinag-uusapan po ang bunga ng Espiritu. May iba-iba po kasing katuwaan, kaya dapat ay maliwanag sa atin kung anong katuwaan ang tinutukoy na bunga ng Espiritu. Ito po ang katuwaan na bunga ng Espiritu, kaya ito'y katuwaan sa Espiritu. Dapat nakabihis po ito sa atin. Ganun din ang kapayapaan, ang pagpapahinuhod, para masabi natin na ito ay ating isinasakabuhayan. Kaya po sa tanong ni Kuya, nakabihis na ba tayo ng espiritong maamo? Siguro ay bihira naman po ang sasagot sa atin na hindi. At dahil lang marami sa atin ay sumagot ng opo, ang next question ay, paano mo nasabi? Madali pong masakyan ang puntong ito sa napakaganda at simpleng halimbawa na ibinigay ni Kuya. Para masabi mo yon, dapat nakikita sa'yo yung bihis. Sabihin, ikaw, Brad Josel, sabihin mo, nakabihis ako ng Amerikana. Sabihin mo nga yun, Brad Josel. Nakabihis ako ng Amerikana. Anong tanong naman, Brad Rodel? Paano mo namang nasabi? Hindi naman namin nakikita. Opo. Tama. Wala kami nakikitang Amerikana sa'yo eh. O kayo, mga kapatid na nakakita ngayon, may nakikita ba kayong Amerikana kay Brad Josel? Hindi niya pwedeng sabihin nakabihis siya ng Amerikana. Hindi nakikita sa kanya eh. Para po masabi natin, ang dapat ay makikita sa kabuhayan natin na nakabihis po ito sa atin. Alam nga naman pong sabi nga ni Kuya na, nakasombrero ako oh. Ha? Nakasombrero ka ba ng lagay na yan? Nasaan? Invisible lang, kaya di mo nakikita. Ang dapat po ay kapag nakabihis sa atin ay nakikita sa atin. Nasa kabuhayan po natin. Kaya kung nakabihis sa atin ang lahat na ito na bunga ng Espiritu,
dapat po ay makita sa atin na nakabihis sa atin. Ang pagpapahilungod, ang kagandahang loob, ang kabutihan, ang pagtatapat, ang kaabuan, ang pagpipigil. At kung nakabihis sa atin ang lahat ng ito, dito ngayon ang napakagandang punto na pinagliwanag sa atin ng Diyos sa itinatanong ni Kuya Daniel. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan, ang wika ni Pablo. Tinanong ng nauna ni kapatid na Daniel si kapatid Amel bago pa po ang worship service natin. At ang sagot niya na mainit-init pa, Opo kuya, kasi ang unang sinabi ko nga po, itong phrase pong ito, nasa kalooban ko ito na parang tanong na hindi ko talaga maibulalas. Kasi sa ting madadaanan ko nga po kuya yung bagay na ito, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Naisip ko, ano kayang ibig sabihin nito? Kasi nga, wala pa po akong naririnig na talakay po natin talaga dito kuya. Wala pa po akong naririnig. nakikita po natin ngayon ang wika ni Kuya Daniel na mahalaga talaga ang pagpapaalalahanan, pagtuturuan, lalo na at may mga bagay na kagaya ng pinakikinggan natin. Halimbawa po, review ay may mga bagay kung minsan doon nang mapakinggan natin ang topic review, masasabi natin, oo nga ano, napag-usapan na nga yun. Dahil kahit na po sabihin pa po ng iba, oops, change me! Ibahin mo ako dahil mayroon akong photographic memory. Ha? Talaga? Eh di ikaw na. Si kapatid na Rodelman ay umamin na kanyang iniisip ang mga salitang sinabi ni Apostol Pablo. Opo kuya, yung nga pong nabanggit ko kanina, sabi ko, ano kaya ako itong huling part na to? Laban sa mga gayong bagay walang kautusan. Tapos tinatry kong alalahanin kung meron akong maalala. Wala po eh. Palaisipan sa isip naming lahat at marahil ay sa inyo rin po mga kapatid ang mga salita ni Pablo na laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. At para mapadali ay nagtanong si Kuya sa inyong lingkod at kay kapatid na Rodel habang binabasa ang mga laman ng Galacia 5:22-23. May alam ka bang kautusan na laban sa kaamuan? Wala po. Ikaw, Brad Joseph, Ay, wala po, kuya. Yun nga po iniuutos eh. di wala kang masasabing kautusan na laban sa kaamuan. Wala po. Meron ka bang alam na kautusan laban sa pag-ibig? Ay, wala po. Pangunahing aral nga po yun. Sabi nga po ng kapatid na Eli at saka ikaw po, kuya. May alam ka bang kautusan laban sa katuwaan sa espiritu? Wala rin po. May alam ka bang kautusan laban sa kapayapaan sa espiritu? Wala rin po. May alam ka bang kautusan laban sa pagpapahinuhod? Wala po, kuya. May alam ka bang kautusan laban sa kagandahang loob? Wala pa rin po. May alam ka bang kautusan laban sa kabutihan? Ay, wala po. Yan nga po aral sa atin. May alam ka bang kautusan laban sa pagtatapat? Wala po, kuya. May alam kang kautusan, ulitin ko, laban sa kaamuan? Wala po. Laban sa pagpipigil? Wala po. O edi laban sa mga gayong bagay, walang kautusan. Kami. Nasa talata. Ang galing. Tinanong din po si kapatid na Luz, baka naman siya sa dinami-dami ng kanya nang narinig ay may alam siya at natatandaan. Kapatid na Luz, Oo, Marina Daniel. Nagulat nga din ako eh. Nandun na pala yun. Yung babalik rin lang pala parang
yun nga, walang kautusan laban sa mga gayong bagay. Yun ang diretsyo naman po talaga eh. Kasi lahat na yan, wala naman talagang kautusan na kukontra sa mga yan eh, na lalaban sa kanila. Pero ako nga din, dati hindi ko din po yan naiisip eh. Ang alam ko lang, parang yung sinabi ni Brad Mel na pag ikaw may pag-ibig, may katuwaan, may kapayapaan, pagkapalinuhod, yan, lahat ng yan, wala nang dapat iutos sa'yo kasi kompleto na eh. Ganon din po ang pick up ko na wala ka nang dapat iutos pa sa'yo kasi ginagawa mo na lahat eh. Ano pa iutos sa'yo? Di wala nang kautusan. Eh, ba't mo naman ginagawa, kapatid na Luz? Eh kasi utos na po yun. Eh, bakit mo sinabing walang kautusan? Eh, kaya mo pala ginagawa dahil utos. Eh, di may kautusan. Ayun nga po eh. Ganon po nga po. Hindi mo pwedeng sabihin na wala nang kautusan sa'yo dahil there is no crime when there is no law punishing it. Kung hindi mo naman, di ba paano sabi wala nang kautusan sa'yo, eh hindi mo na gagawin. Opo. Kaya nga, kasi wala namang kautusan. Kaya mo siya ginagawa, di ba? Dahil dun sa alam mong kautusan. Amen. Di ba? Kaya nga kahit yung mga hindi nakapakinig at sa katutubo walang kautusan, gumagawa sila ng mga bagay ng kautusan kasi yung kautusang nasusulat sa kanilang puso nandoon, di ba? Meron silang Opo. panuntunang sinusunod, hindi ba, kapatid na Luz, ano? Opo, yun nga po eh. Oh, Pero yun, hindi namin naisip talaga yun dati. Tinanong din po ni Kuya si kapatid na Danny. Ngayon lang po, Kuya, awa ng Diyos na iniisip ko nga din po yan habang tinatanong niyo po kanina, Kuya. Paano nga ba yun? Parang malalim na salita na di ko po din na iintindihan talaga. Pero hindi pa po ninyo masyadong iniisa-isa. Nung sabihin nyo lang po, parang biglang mayroong parang biglang nabuksan ng pagkaliwa-liwanag. Abay, oo nga, wala namang kautusan na alam tayo na lalaban dito sa lahat ng mga ito dahil ito nga sa halip, utos nga dahil ito nga bunga ng Espiritu. Ibig sabihin, binidiin po pala ni San Pablo na ito'y dapat na tandaan gawin dahil wala itong kumbaga po kuya, walang batas na ano mang lalaban dito. Gano'n po po na intindihan ko Di ba? Meron ba naman utos ang Diyos na lalaban doon sa bunga ng Espiritu? Opo, kuya. Bunga nga ng Espiritu yun di ba? Bunga ng Espiritu ng Diyos yun Meron ba naman ngayong kautusan na lalaban doon? Para pigilin yung bunga na yun. Hindi po pipigilin ang bunga na iyon dahil dapat nga na magbunga sa atin dahil ang salita ng Diyos na ating iniingatan ay dapat pong magbunga sa atin. At ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti na iniingatan ng salita pagkarinig at nagbubungang may pagtitiis. Balintuna po kapag may utos na laban sa bunga na iyon. Balintuna na sabihin na mayroong utos para pigilin tayong magbunga ng pag-ibig, ng katuwaan sa Espiritu, na magbunga tayo ng kapayapaan. Bibigyan ba tayo ng kautusan laban doon? Maliwanag na po sa atin ang sagot dito at maliwanag na sa atin ang kahulugan ng sinalita ni Apostol Pablo na laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ano po ang halagang maunawa natin ngayon? Nasa 23 na po tayo, pagpunta po natin sa 25. Kung tayo na nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Paano po tayo lalakad, mga kapatid? Lalakad po tayo ayon sa Espiritu. Kapag lumalakad po tayo ayon sa Espiritu, lalakad tayo ayon doon sa lahat na ito. Lalakad po tayo ayon sa inilitanya na nauna na bunga ng Espiritu. Ang dapat po ay
lalakad po tayo ayon sa pag-ibig, sapagkat wala naman pong kautusan laban doon. Ang ibig pong sabihin, dapat nakaayon tayo doon. Lalakad po tayo ng ayon sa katuwaan sa Espiritu. Lalakad po tayo ng ayon sa kapayapaan. Lalakad po tayo ng ayon sa pagpapahinuhod. Huwag po natin kokontrahin iyon. Ayon po dapat sa kagandahang loob. Ayon po dapat sa kabutihan. Ayon po dapat sa pagtatapat. Ayon po dapat sa kaamuan. Ayon po dapat sa pagpipigil. Sapagkat wala pong kautusan na laban sa mga gayong bagay. Inalikan po sa atin ni Kuya Daniel ang Galatia 5:25. Kung tayo na nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magagsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging mga palalo, na tayo-tayo'y magmumungkahian sa isa't isa, na nag-iinggitan sa isa't isa. Ito po ang pagbabawal, at dito ay may kautusang laban sa mga palalo. Gayon din naman, may utos po laban sa nagmumungkahian, sapagkat hindi tayo dapat nagmumungkahian sa isa't isa. Hindi dapat na tayo ay nag-iinggitan sa isa't isa, at may kautusan laban sa nag-iinggitan sa isa't isa. Sapagkat maliwanag ang sabi, huwag tayong maging mga palalo, na tayo-tayo'y nagmumungkahian sa isa't isa, na nag-iinggitan sa isa't isa. Kapag tayo pala ay nagmumungkahian at nag-iinggitan sa isa't isa, tayo pala ay nagiging palalo. At sa kasunod na talata, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu ay inyong papanumbaligin ng gayon sa Espiritu ng kahinhinan. Dapat tayo ay nasa Espiritu ng kahinhinan at hindi sa Espiritu ng kapalaluan, sapagkat may kautusan laban sa Espiritu ng kapalaluan. Kaya ipinagbabawal sa atin ang kapalaluan, sapagkat ang kahinhinan ng mga palalo ayon sa Biblia, ang sumitirang puri na lihim sa kanyang kapwa ay aking ibubuwal. Siya na may mapagmataas na tingin at may palalong puso ay hindi ko titiisin. Ang Diyos ang nagsabi na ang may mapagmataas na tingin at may palalong puso ay hindi niya titiisin. At sa kasunod na talata, ang mga mata ko'y itititig ko sa mga tapat sa lupain upang sila'y makatahan na kasama ko. Ang tatahang kasama ng Diyos ay ang mga hindi palalo. Bakit? Ang sabi sa talatang 7, siyang gumagawa ng karayaan ay hindi tatahan sa loob ng aking bahay. Siyang nagsasalita ng kabulaanan ay hindi matatatag sa harap ng aking mga mata. Tuwing umaga ay aking lilipulin ang lahat na masama sa lupain upang ihiwalay ang lahat na manggagawa ng kasamaan sa bayan ng Panginoon. Kaya, tuwing nagliliwanag ang aral ng Diyos, sabi nga ng kapatid na Eli noon pa, mayroong nalilipol, kaya mayroong kautusan laban sa mga palalo. Kagaya ng mababasa natin sa awit 119:21. Iyong sinaway ang mga palalong sinumpa na nagsisihiwalay sa iyong mga utos. Paghiwalay pala sa utos ang pagpapalalo. Kaya kapag hindi mo inalis sa iyo ang kapalaluan, ay humihiwalay ka sa utos ng Diyos. Kaya dapat makita natin ang kahalagahan ng mga detalye ng katwiran laban dyan sa kapalaluan, sapagkat laban sa mga bunga ng Espiritu ay walang kautusan. At ang sabi sa Kawikaan, ang mapagmataas na tingin at ang palalong puso, siyang ilaw ng masama ay kasalanan. Ang palalong puso pala ay ilaw ng masama, kaya ang makikita sa ganon ay hindi liwanag kundi kasamaan. Kaya may ilaw din ng masama, sapagkat ang nakasulat, ang mapagmataas na tingin at ang palalong puso, siyang ilaw ng masama ay kasalanan. Kaya ang kapalaluan ay ipinaalis ng Diyos sa ating magkakapatid, sapagkat ang isa pang katwiran na nakapaloob dito sa awit 86:14, O Diyos, ang palalo ay bumangon laban sa akin, at ang kapisanan ng mga marahas na tao ay umusig ng aking kaluluwa, at hindi inilagay ka sa harap nila. Mayroon din palang kapisanan ng mga palalo, kaya nagkikita-kita rin sila. Talagang birds of a feather flock together.
Dahil sila ay magkakaisang espiritu na ang taglay nila ay espiritu ng kapalaluan. Kaya kung paano sa isang katawan ay mag-gravitate ang kaisang espiritu, gayon din naman na ma-attract ng mga palalo ang kaisang espiritu nila na mga palalo. Kaya mayroong kapisanan ng mga marahas na tao, mga palalo na hindi inilalagay sa harap nila ang Diyos at hindi nila pinahahalagahan ang katwiran ng Diyos. Kaya ang sabi sa Kawikaan 16:5, bawat palalo sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Mayroon pala talagang mga palalo sa puso, sapagkat iyang kapalaluan ay nasa puso. Kaya po si Satanas noong magpalalo, ang sabi niya sa kanyang puso, at sinabi mo sa iyong puso, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Pumasok kasi sa puso ni Satanas ang kapalaluan, at ang palalo sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Kaya ang nasusulat, bagaman maghawakan sa kamay ay walang pagsalang parurusahan. Yun palang mga palalo sa puso, mayroon din silang, if we hold on together. Talaga nga naman, tama talaga ang salita ng Diyos sa Biblia. They will hold on together. Ngunit maghawakan man ng kamay ang mga palalo, nananatili pa rin iyon ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Kaya sila ay walang pagsalang parurusahan. Kaya ang mangyayari sa mga palalo, at ang palalo ay matitisod at mabubuhal, at walang magbabangon sa kanya. Iyan ang magiging resulta sa mga palalo. At ang palalo ay matitisod at mabubuhal, at walang magbabangon sa kanya. Kaya nga ang sabi po ni San Pablo, kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awa at habag, kung iisa-isahin po natin ito, kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo. Masigla po ba tayo kay Kristo? May kaaliwan po ba tayo sa pag-ibig? Mayroon ba tayong pakikisama ng Espiritu? Ang sabi ng talata, kung mayroong anumang mahinahong awa at habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Dapat pala ay magkaisa tayo pati sa akala at isa lang na pag-iisip. Hindi po marapat yung laging masama ang iyong akala, na iyon ay akala mo lang naman, sapagkat wala ka ngang pruweba. Kaya namimingwit ka ng pruweba. Bakit? Dahil nag-aakala ka lang na dahil nakita mo ang iyong kapitbahay na si Brad Jokjok na bumili ng refrigerator, maganda nga at bago ang ref. Galing naman siguro sa nakaw ang pinambili. O kaya dahil kumain siya ng manok, ang sasabihin mo na ay, nako, ninakaw niyan yung manok ng kapitbahay niya. Hindi mo naisip na dumating yung kapatid ni Brad Jokjok at binigyan siya ng refrigerator. Hindi mo rin naisip na mayroon naman siyang trabaho at nagka-bonus. Ngunit mayroon ka na agad na masamang akala. Ang sabi ng Biblia, kung tayo ay mayroong pakikisama ng Espiritu, kung mayroon tayong kasiglahan kay Kristo, tayo ay dapat magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig, na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip, nang huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Ang kasamaan sa mga may masasamang akala, hindi na nga po nila ipinapalagay na mas mabuti ang iba kaysa kanila, pinapalagay pa po nilang masama. Kaya ang sabi ni San Pablo, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman.
Kaya undoubtedly, mayroon po talagang kautusan laban sa kapalaluan, laban sa pagmamataas ng kaisipan, laban sa masamang kaisipan sa kapwa, laban sa maraming bagay na labag sa katwiran ng Diyos. Ang mga katwirang ito na ipinagkakaloob ng Diyos sa ating magkakapatid ay dapat na maingatan natin sa ating mga puso. Mapahaba man o mapaiksi ang ating napapakinggang mga katwiran sapagkat nakaulat sa Biblia. At nang siya'y makapanhig na at mapagputol-putol na ang tinapay at makakain na at makapagsalita sa kanila ng mahaba. Ang nakaulat dito na nagsalita ng mahaba ay si San Pablo. Sasabihin mo ba sa kanya, "Ang haba naman"? Ganun ba ang iyong sasabihin kay San Pablo? Sapagkat talagang ang nakaulat dito na pagsasalita niya ay mahaba. Ituloy lamang natin ang pagbabasa. At nang siya'y makapanhig na at mapagputol-putol na ang tinapay at makakain na at makapagsalita sa kanila ng mahaba hanggang sa sumikat ang araw. Inabutan na ng pagsikat ng araw ang pagsasalita ni San Pablo. At kung gaano po kahaba nagsalita si San Pablo, ang nakasulat. At ng unang araw ng sanglinggo, nang kami nang nagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Tumagal ang pananalita ni San Pablo hanggang sa hating gabi. Ngunit hanggang hating gabi lang po ba? Sa talatang 11. At nang siya'y makapanhig na at mapagputol-putol na ang tinapay at makakain na at makapagsalita sa kanila ng mahaba hanggang sa sumikat ang araw, kaya't siya'y umalis. Dahil may iba pang ginawa at iba pang nangyari, gaya ng nangyari kay Eutico. At baka kung mayroon ng AVP noon, baka nag-AVP pa. Kaya inabot ng madaling araw ang pagsasalita ni San Pablo. Ito ay mga katwiran ipinauunawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kinakasangkapan niyang mga ngaral sa atin upang magamit natin laban sa mga kapalaluan na ayaw ng Diyos mataglay nating magkakapatid. Maliwanag po ang utos. Huwag tayong maging mga palalo. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan.